sisters. God bless. At mga kapatid, ngayon ay dadako na po tayo sa Word of God. Bago man lahat, tayo po muna ay manalangin upang tayo lubos ang pagpalain at gabayan ng ating mahal na Panginoon. Almighty God in heaven, the name of Jesus, the first beloved Pastor Valdez Rada Almeida, we thank you so much for the part of our program this night, the praising song, this testimony of our beloved brethren, that you are blessed and please forgive us, Lord Jesus. That's the hearts and mind of everyone that listen to our program this night. Beloved viewers, listeners, we humbly ask you to please unwind the word, Lord, and open their understanding to the truth. Bless them, O God. Unwind the word, Lord Jesus, for I cannot do anything by myself. In the mighty name of Jesus, demons of doubts and belief cast out in Jesus' name. We bless you one. Amen and amen. Praise the Lord. At mga kapatid, ngayon po ating pong sundan ang banal na kasulatan o mga bersikulo po nating babanggitin para maunawaan po natin maigi ating banal na salita na ating pag-aralan sa gabing ito. May mga bullpen kayo dyan, pwede niyo take note. At ating pong topic ngayon about choose for yourself this day. Choose for yourself this day. Ang ating pong key verse, mababasa po natin from the book of Joshua, chapter 24, verse 15. Sundan niyo po mga kapatid. Joshua chapter 24, verse 15. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served, that were on the other side of the flood, of the gods of the Amorites, in whose land you dwell, but as for me and my house, we will serve the Lord. In Tagalog, at kung inakala ninyong masama ang maglingkod sa Panginoon, ay pilitin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong, piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglalingkuran, kung ang mga Diyos na inyong mga magulang na pinaglalingkuran sa dako roon ng ilog o ang Diyos ng mga Amorhiyo ng lupain nila ay inyong tinatahanan. Ngunit sa ganang akin at ng aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. So, mga kapatid, kailangan mayroon tayong mapili. Ay sabi dito, piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglalingkuran. Kasi mahirap kung dalawa ang ating paglilingkuran. Dahil sabi ng Biblia, we cannot serve to master. So hindi pwede mga minamahal, kailangan talikuran mo yung isa, paglingkuran mo yung isa. Katulad ni Joshua dito sa banal na kasulatan, sabi niya, ngunit sa ganang akin at ng aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. So ang bawat tao ay may kalayaang pumili. Ang kalayaan natin sa pagpili ay siyang naging dahilan ng pagkahulog ng tao sa kasalanan. So kaya sa pagpili, siguraduhin natin yung pinili natin na talagang makapagliligtas sa atin at sigurado na magkaroon tayo ng buhay na wala hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. So nakapasok ang kasalanan sa daigdig dahil sa maling desisyon ng mga naunang tao. Kailangan hindi tayo magkamali ng desisyon. Pag pumili tayo, kailangan insakto. Tama yung pipiliin po natin. Kasi pag nagkamali po tayo, maging katulad tayo ni Adan at ni Eva. Nagkakamali po sila ng kanilang pinili. Kaya sabi nga ng Deuteronomy chapter 11, verse 26, up to 20, ating pong babasahin, mayroon tayong pagpipilian dito, dalawa. Behold, I set before you this day a blessing and a curse. A blessing if ye obey the commandments of the Lord your God, which I command you this day. And a curse if ye will not obey the commandments of the Lord your God, but turn aside out of the way which I command you this day, to go after other gods which ye have not known. Amen. And then sa Tagalog, ating pong basahin. Narito inilagay ko sa harap ninyo sa araw na ito ang pagpapala at ang sumpa. Ang pagpapala kung inyong didinggin ang mga utos ng Panginoon inyong Diyos at ng aking inuutos sa inyo sa araw na ito.
At ang sumpa, kung hindi ninyo didinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos, kundi kayo ililihis sa daan na aking iniutos sa inyo sa araw na ito, upang sumunod sa ibang mga Diyos na hindi ninyo nakikilala. So mga minamahal, dalawa po yung ating pagpipilian. Blessings and curse. So, kung hindi po tayo sumunod, mahal na Panginoon, mga kapatid, curse po yung darating sa ating buhay. Blessings po doon sa mga nag-obey or mga obedience. So, kailangan, kapatid, na piliin po natin. Kung gusto natin ang pagpapala, kailangan nating sumunod at magtapat. Maglingkod na may katapatan sa ating mahal na Panginoon. So, mahirap pag sumpa yung napili natin, delikado yung maranasan natin sa ating mga buhay. At remember that your time, the earth, is short. Short lang po ang ating panahon sa daigdig na ito. Kaya alalahanin din po natin yung lumikha ng lahat ng bagay. Remember now thy Creator in the days of thy youth. So alalahanin po natin mga minamahal, ang may lalang. So ang ating dakilang Diyos, siya po ang lumikha ng lahat ng bagay. Kaya alalahanin po natin, huwag nating kalimutan na mayroong Diyos, na Diyos ng lahat ng Diyos, hari ng lahat ng hari, makapangyarihang Diyos. At yun po ang ating dapat na pipiliin mga minamahal at paglingkuran at hanggang sa kanyang pagbabalik. Hindi isinusugal ang buhay, mga kapatid. Kasi mahirap pag isinusugal po natin yung ating mga buhay doon sa mga bagay na lilipas. So wag po tayo magsabi na bahala na kung ano ang kahantungan ng buhay ko. Hindi po ganoon mga minamahal na marka bahala po tayo. So ito po ay nag-iisa lang. At ito ay napakahalaga. Napakahalaga po ang ating buhay. Nag-iisa lang mga kapatid. Kaya kailangan na lagi nating alalahanin ang Diyos sa ating mga buhay. So ang pagpili po ng kinabukasan ay di dapat pagwalang bahala. At ito'y hindi dapat po nating takasan. Ito po isang pananagutan. Tungkulin na dapat po nating gawin. Kaya piliin mo sa araw na ito kung sino ang iyong paglilingkuran. Sabi ng ating key verse o ating binabasa kanina, piliin mo sa araw na ito kung sino ang iyong paglilingkuran. Sino ba talaga ang aking paglilingkuran? Ang Diyos ng inyong mga magulang? So mga kapatid, may mga tao na ayaw nilang piliin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Natatakot sila. Then mga minamahal, yung iba natatakot, baka hindi nila masunod ang kalooban ng mahal na Panginoon. O baka magkakamali ay mapaparusahan. Yun ang mga iniisip ng iba. At baka mahirapan sila. May mga nag-iisip dyan, ayaw ko dyan. Kasi mahirap yung paglilingkod dyan. Oh? So, nandyan yung pag-ayuno, nandyan yung kabanalan, stricto dyan, ayaw ko dyan. So mga kapatid, dapat manigurado tayo. Kasi delikado, mga minamahal, pinipili natin yung walang bawal, okay lang lahat, mga minamahal, libre, gawin natin, gagawa ng gawaing mga makasanglibutan, kasalanan, sa harapan ng mahal na Panginoon, tapos sabihin mo maliligtas ka, no? Hindi po mga minamahal. Kaya sabi nga ng Biblia, mahirap nga maligtas yung mga matuwid. How much more yung hindi matutuwid. Kaya yung iba mga minamahal, mayroon din silang sinasabi. Sabi nila, ako Brad, ako ay to see is to believe. Hindi ako maglilingkod pag hindi ko nakikita ang Diyos. So hindi po ganun mga minamahal ang paglilingkod. So, sabi nga ng Biblia, yung mga idols,
So, hindi po yan kaya-aya sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. So, sabi nga ng banal na kasulatan, Exodus chapter 32. Exodus chapter 32 verse 15 up to 20. Direct natin sa Tagalog, medyo mahaba to. Exodus chapter 32 verse 15 up to 20. At si Moses ay pumihit at bumaba sa bundok, nadala ang 2 tapyas ng patutuo sa kanyang kamay. Mga tapyas na may sulat sa 2 mukha niyaon, sa isang mukha at sa kabilang mukha ay may sulat. At ang mga tapyas ay gawa ng Diyos at ang sulat ay sulat ng Diyos na nakaukit sa mga tapyas. At nang marinig ni Josue ang ingay ng bayan na humihiyaw, ay sinabi kay Moses, maingay ng pagbabaka sa kampamento. At kanyang sinabi, hindi ingay ng pagtatagumpay o ingay man ng pagkatalo, hindi ingay ng mga umaawit ang aking naririnig. At nangyari, paglapit niya sa kampamento, na kanyang nakita ang guya at ang sayawan. At ang galit ni Moses ay nag-init at kanyang iniagi sa mga tapyas na sa kanyang mga kamay at nangasira sa paanan ng bundok. 20. At kanyang kinuha ang guya ng kanilang ginawa at sinunog ng apoy at iginiring hanggang sa naging alabok at isinaboy sa ibabaw ng tubig at pinainom sa mga anak na Israel. So nagalit si Moises, mga kapatid, kasi naggawa sila ng idols yung guya. Ginawa nilang Diyos, parang ribulto. Ginawa nila, doon sila umaawit, nagsasayawan. Kaya parang tuwang-tuwa sila dahil mayroon silang Diyos na pinupuri. Pero nung makita ni Moises, nagagalit si Moises. Yung tapyas, itinapon, mga minamahal, na sira. So, pati yung kanilang mga ginawang ribulto, sinunog ni Moises sa apoy at giniling at hanggang sa naging alabok. So, ibig sabihin, mga kapatid, hindi po nalulugod ang mahal na Panginoon sa mga bagay na yan. Nagalit si Moises, sinunog niya, pero nakapagtataka sa ating panahon ngayon, yung iba ay patuloy pa rin nilang sinasamba. Hindi nila sinusunog. Hindi nila giniling, mga minamahal, para maging alabok sana. So, sabi nga nila, pag ginalaw mo yon, paparusahan ka daw. So si Moises hindi nga pinarusahan ng mahal na Panginoon nung sinunog niya sa apoy. Hindi siya pinarusahan kasi galit ang mahal na Panginoon. Yung galit ni Moises, galing yon sa mahal na Panginoon. Ibig sabihin, hindi po natutuwa ang Diyos pag sinasamba po natin yung mga bagay na nilikha lang ng kamay ng tao. Kaya kung babasahin po natin para maliwanagan po tayo, hindi lang, mga minamahal, sa panahon ni Moises, binabawal po yung mga idols, pati ron sa panahon ni Haring David. Haring David, hindi po niya tinuturo yan sa mga tao. Bagkos, mga minamahal, at tinuturoan niya ang mga tao na huwag sambahin yung mga ganyan. Mababasa po natin sa mga awit, 115, versikulo 4 hanggang 8, basahin natin sa Tagalog. Mga awit 115, versikulo 4 hanggang 8. At ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. Sila may mga bibig, ngunit sila hindi nangagsasalita. Mga matay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakakita. Sila may mga tainga, ngunit hindi sila nangakaririnig. Mga ilong ay mayroon sila, ngunit hindi sila nakaamoy. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nakatatangan. Mga paa ay mayroon sila, ngunit hindi sila nakakalalakad. Ni nagsasalita man sila ng kanilang ngala-ngala. Sa 8, ang nagsisigawa sa mga kanila ay magiging gaya nila, o bawat tumitiwala sa kanila. Ayan, mga minamahal, maliwanag, sabi ni Haring David. Yung mga nagsisigawa sa kanila, yung mga lumikha o gumawa noon, mga minamahal, maging gaya nila. Maging istatwa ka rin. O ang bawat tumiwala, kung tumiwala ka, parang ganun ka rin, walang buhay. So, mahirap pag sumamba tayo sa walang buhay. Wala tayong malalapitan.
Humingi ka ng kagalingan ng karamdaman, hindi ka pagagalingin kasi nakikita, tumitingin siya sa'yo pero hindi ka niya nakikita. Mayroon taiga pero hindi nakarinig. Mayroong kamay pero hindi kayang abutin yung pangangailangan mo. So, ibig sabihin, walang buhay. Ikaw din na tumitiwala sa kanila, parang ikaw rin walang buhay. Wala ka ring buhay. Wala kang buhay na walang hanggan, mga minamahal. Kasi ayaw ng mahal na Panginoon, siloso kasi yung mahal na Panginoon. Ayaw ng mahal na Panginoon, magsamba tayo dyan sa mga likha ng kamay. Dapat doon tayo sa lumikha ng lahat ng bagay. Oh? Hindi yung mga nilikha, yung sisambahin natin. Yung lumikha ang dapat sambahin po natin. Sabi nga ni Prophet Joshua, saganang akin at ang aking sambayan, kami maglilingkod sa Panginoon. Ay wala kang mabasa si Joshua, nagsamba siya sa mga Diyos-Diyosan. Direct to God yung kanyang pagsamba. Ito yung Diyos ni Amang Abraham, na Isaac at ni Jacob. Kasi itong mga heroes of the Bible, hindi po yan sumasamba sa gawa lang ng kamay. Siya ring David nga, sa panahon niya, hindi niya tinuturo yun, nasambahin yun. Sabi niya, mayroong matayan, hindi makakita. Tinuturuan niya yung mga tao na kung manalangin doon sa mahal na Panginoon, direct to God. Wala ka nang, hindi ka na dapat gagawa pa ng mga estatwa dyan para sambahin. Tingnan nyo, sa panahon ni Moises, gumawa sila ng estatwa. Yung guya, mga minamahal, pinaganda pa, gold, gawa ng gold yun eh. Pero nagagalit si Moises. Sinusunog ni Moises. Sinusunog ni Moises at giniling. Ibig sabihin, mga minamahal, di kaaya-aya yan sa mahal na Panginoon. Anong sabi ng mga gawa? So, basahin mo natin sa Bagong Tipan, mga gawa, Kapitulo 17, versikulo 24 hanggang 26. Ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya palibhasa ay Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng mga tao na para bagang siya nangangailangan ng anumang bagay. Yamang siya rin ang nagbibigay sa lahat ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay. 26. At ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa, na tinakda ang kanilang talagang ayos ng mga kapanahunan at ang mga hangganan ng kanilang tahanan. So ang Diyos mo magpala sa kanyang banal na salita. Mga minamahal, ang Diyos gumawa ng sanglibutan, yun dapat po natin sambahin. At ng lahat ng bagay na naririto. Yung gumawa, hindi po yung ginawa, yung sambahin. Ay tao nga, hindi pwedeng sambahin eh. Ginawa pa rin niya, ginawa yan ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin, lahat ng ginawa ng Diyos, hindi mo dapat sambahin yan. Ang gumawa yung sambahin mo. At hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng kamay. Sabi nila, ito po parang tayo daw, picture, no? Tayo, pag nagpa-picture tayo, meron tayong picture, nilagay sa ating bahay. Parang ganon, sabi nila, pinapaliwanag nila, mga minamahal. Picture daw yun ng Diyos. Tapos gumawa sila ng rebulto kasi nandyan po ang Diyos, mga minamahal. Papasok daw dyan yung Espiritu ng Diyos. Hindi ganon, maliwanag sinabi dito na hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. So, hindi po yan tumatahan ang mahal na Panginoon dyan. Hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng mga tao. Na para bagang siya nangangailangan ng anumang bagay. So, iba kasi, maraming mga tao ngayon naglilingkod dyan. Ikaw pa nga dapat paglingkuran na sa mga yan. Kasi pag dating ng mga kalamidad, siya yung ililigtas mo Hindi yan makapagligtas sa atin. Pagdating ng mga bagyo, masisira lamang yan. Ang ginawa ng mga tao, ililigtas nila para hindi masira. Minsan nakalimutan na yung mga pamilya, mga anak.
Oh, yun ang ililigtas kasi mahal daw yung bili nila niyan. So, ibig sabihin, hindi yan totoong Diyos. So, dapat sambahin natin yung Diyos na sa langit na kaya tayong iligtas sa kapahamakan o anumang mga pangyayari na mangyayari sa mundong ito, mga kapatid. Oh, kung wala ka pa sa panig ng Diyos, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, so, nasa panig ka ng kaaway ng Diyos. Kasi ang Diyos ni Amang Abraham, na Isaac, ni Jacob, yun ang Diyos namin na pinaglilingkuran sa Jesus Miracle Crusade. Oh. So, direct ang panalangin ng mga taong nauna talagang totoong naglilingkod sa mahal na Panginoon. Tulad ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. So, sila po'y nanalangin lagi, direct sa mahal na Panginoon. Hindi sila gumawa ng mga estatwa para sambahin. Hindi nila tinuturo yan kasi hindi po yan kaaya-aya sa paningin ng mahal na Panginoon. To choose God is not led in the dark. So, hindi ka lulundag sa kadiliman, kundi ikaw ay magtamo ng kapayapaan, kagalakan, at buhay na walang hanggan sa piling ng mahal na Panginoon. Satan promise much. Marami. But lahat na ay pandaraya, kalungkutan, kabiguan, at kapahamakan. Yun ang promise ni Satan. So, ngunit ang promise sa mahal na Panginoon ay napakagandang pangako, buhay na walang hanggan doon sa kanyang piling. O kagalakan, kapayapaan, kaligtasan. Dito pa lamang sa lupa, nandyan na yung kagalakan, kapayapaan. Dati yung buhay namin walang kapayapaan, magulo ang tahanan. Walang kagalingan, walang kaligtasan. Kapahamakan, tingnan mo yung mahal kapatid kanina, no? Na aksidente, hindi makapaniwala yung 3 doktor na bakit walang plug yung ulo niya, yung utak, mga minamahal. Nakapagtataka. Samantalang sa isip nila, mayroon yun kasi, may crack yung kanyang ulo. Pero, nakapagtataka, hindi nga siya tanggapin sa kanyang trabaho kasi kailangan 1 year mag-recover. Pero sa kanyang pakiramdam, pinagaling na siya ng mahal na Panginoon. Nilians lang siya ng mga manggagawa ng mahal na Panginoon. So God cared for the people of the world. So reconciling the world to Him. That God was in Christ reconciling the world unto Himself, not imputing their trespass unto them. Sa makatuwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagsundo ang sanglibutan sa Kanya rin, na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Yung mga minamahal, yan po ang nais ng Diyos. Ang tao'y magipagkasundo sa Diyos. Manalangin. Mahal na Panginoon, ang taos-pusong panalangin. Huwag tayong manalangin dyan sa hindi nakikinig. He bore our sins on the cross. So, nagpakamatay siya doon sa cross, mga minamahal. Kaya po yung nagdadala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy. Yung nagpakamatay ang ating mahal na Panginoon upang mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. At mga buhay tayo sa katuwiran na dahil sa kanyang mga sugat ay nagsigaling kayo. Kaya mga minamahal, minsan dinadaya lang tayo ng kaaway. Satan is a thief, sabi ng Biblia. He kills, steal, and destroy. He made graven image para dayain ang lahat ng tao. Yun ang ginagamit niya para madaya ang mga tao. So ang resulta, walang pagbabago ang buhay, walang proofs na may kaligtasan ka. So ang Jesus sa Bible ay makapangyarihan. Hindi yung walang kapangyarihan. Makapangyarihan sa Biblia yung Diyos sabi nga ng mga apostoles, silver and gold I have none, but such I have given I thee. Sabi nila, siya kung ibibigay sa iyo sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret, lumakad ka. Ay yung lumpo, mga minamahal, pinalakad sa pangalan ni Jesus. May kapangyarihan yon, mga kapatid. Yung kaway, pandaraya yung kanyang gagawin. Dayain ng mga tao, pasimbahin ka doon sa gawa lang ng kamay ng tao. So, the church is personal. So, individual po ang kaligtasan. Heaven and hell ang pinagpipilian natin.
Kaya dapat tiyakin mo kung ano ang pipiliin mong paglilingkuran. No? Heaven and hell yung pagpipilian natin. Kung gusto mo ng langit, paglingkuran mo ang ating mahal na Panginoong Jesucristo, Diyos na buhay. Pero kung gusto mo ng hell, yun po mga minamahal, hindi ka magpapaturo o ayaw mong makinig kasi ang alam mo, tama ka. So, mahirap yun mga kapatid. Kaya kung gusto mong hindi magpapaturo, magbasa ka ng Biblia. Kung may pride ka, no? Basahin mo ang Biblia para mismo ang mahal na Panginoon mangusap sa iyo. Sigurado maliwanagan yung isip mo. The choice is immediate. Sabi ng Biblia, this is the day of salvation. Wala pong bukas, walang kaligtasan bukas. Kaya ang tao kailangan na ngayon, piliin mo kaagad kung sino yung dapat mong paglingkuran. Kasi sa amin, sa ministeryong ito, ang Diyos namin na pinaglilingkuran, Diyos sa buhay. Makapangyarihang Diyos, gumaling yung mga karamdaman namin. Nalutas yung mga problema namin. Dati-dati mayroon karamdaman yung abang lingkod. Mayroong ulcer, mayroong allergy. At panlalabo ng paningin. Nung ako'y napadako sa ministeryong ito after water baptism, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya kailangan natin mga kapatid na maglingkod sa tamang paglilingkod. Kung nakikinig ka ngayon, wag ka nang maghanap pa ng iba. Ito na yung napakinggan mo. Totoo ang Diyos, kami ang saksi. Kasi hindi kami magsasayang ng oras dito. Mga kapatid, kung hindi totoo ang Diyos naming pinaglilingkuran. Sino nagpapagaling sa akin? Walang iba. Ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya sa mga oras ito, I hope na naintindihan niyo ang salita ng Diyos, mga kapatid. At sa mga oras ito, tanggapin niyo po ang mahal na Panginoong Jesucristo na hari at tagapagligtas sa inyong mga buhay. Sumunod po kayo sa maiksing panalangin na aking babanggitin. Praise God, taos pusong panalangin, sabihin nyo, dakilang Diyos, amang banal, pangalan ni Jesus, narito po ako isang taong makasalanan, mahal na Panginoong Jesus, patawarin mo ako. Mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras ito. Tinatanggap kita bilang Diyos, hari tagapagligtas sa aking buhay. Gawin mo akong tunay na Kristiyano sa isip, sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Iligtas mo po ako sa buong aking mga mahal sa buhay. Isulat maging pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Ako po'y manalangin sa inyo, dakilang Diyos, sa mambanal, sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, na ito po mga tumatanggap sa iyo, mahal na Panginoong Jesus, patawarin mo po sila. Isulat mong pangalan sa aklat ng buhay. Gawin mong tunay na Kristiyano sa isip, sa puso, sa gawa at sa katotohanan. In Jesus' name, Amen. Urin pa dakilang Diyos at ngayon nadako po tayo sa masiling. Yung mga kamay nyo ipatong sa screen, yung may mga prayer request dyan, gusto nyo kagalingan ng karamdaman, ipatong nyo sa screen. Wala imposible sa mahal na Panginoon, pagagalingin kayo at tutugunin yung mga prayer request po ninyo, ating dakilang Diyos. The first way, beloved Pastor Verdes Almeida, minsanan pa o Diyos, kahabagan mo kami, patawarin mo kami sa iyong makahinaan, mga pagkukulang, at aming sinasaway pinapalayas, lahat ng uri ng karamdaman, demons of cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, goiter, anemic, high blood, cast out in Jesus' name. Demons of virus, cast out. Be healed right now. Vice begun. Problem be solved. In Jesus' name. Hallelujah. Ikunin niyo po ang pangailangan ng Diyos. Hallelujah. Lahat ng sumampalataya sa gabing ito, ang mga prayer requests, bigyan mong katugunan in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. At sa mga oras ito mga kapatid, at maraming salamat po sa inyong pagkantabay sa ating banal na programa. At kami po pansamantala nagpapaalam, yabang lingkod, Brother Joshua Dominguez, sama natin beloved technician, Rosmart Lumaylo, nagsabing, we love you so much, but our dearest Jesus, love us more. Amen and God bless.